Nakakatakot naman dito. Cup noodles, may mga Pringles, tapos dito meron ditong shop kung saan pwede kayo ditong bumili kasi medyo malayo yung mga shop. Napakaliit lang ang ating layover hotels. Yung CR natin, buti may bidet. Na-explain ko sa inyo ang mga do's and don'ts, mga dapat yung iwasan. Hello guys! I'm back again with another video. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang layover hotel natin or transit hotel natin dito sa Kuala Lumpur. Plus, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng e-visa sa India. Kung kayo ay Pilipino o holder kayo ng Philippine passport. So let's go! Ayan, so dito ako nag-check-in sa Chun Hotels Aeropolis. Okay, so let's push this. So ayan, makikita nyo to. Ito yung mismong lobby. Super simple lang. So meron dyang self-laundry. Tapos ayun yung mga room. Ayan doon. So puti lang siya. Ayan, may elevator. Ayan yung palabi, upuan. So, dito sa side na to is, ayan, meron siyang cup noodles, may mga Pringles. Tapos dito meron ditong shop kung saan pwede kayo ditong bumili kasi medyo malayo yung mga shop. Wala pa ako nakikitang water. Buti na lang bumili akong water. So, dito sa baba, meron dito pa ice cream. Plus, ayan, meron siyang palabi. So, ito yung front desk. So, ngayon, pumanik na tayo. Hello! So, kailangan yung passport. So, let's go up. So, ayan, meron ditong free hotel shuttle. So, from Chun Hotel KLA A2. So, Chun Hotel Aeropolis. Ayan yung oras. Tapos, ito naman yung oras ng Chun Hotel going dun sa KLIA. Okay, if ever kung gusto niya. Yung elevator, let's go. Third floor tayo. Third floor. Yeah. Sabi, quiet please. Yes, quiet pa po ako. Okay, so gusto ko kayong isama dito sa layover hotel or if ever kapag ka-same flight yung kukunin natin kasi ito yung cheapest flight, cheapest option is pwede nyo itong kukunin. Okay? Ay, ba't ganito? Parang nakakatakot naman magdang people. 302. Ito. 302. Ganito itsura. Grabe. Nakakatakot naman dito. Grabe, 320 pala. Hindi pala 302. Diyos ko, pumapasok ko dun sa 302. 320 pala. Okay, so dito. Let's go. Ayan. Ay, tayo. So ayan guys, napakaliit lang ng ating layover hotel. So ito, yung mismong bed. So parang double size siya. Tapos ito yung bintana. Kapag binuksan niya yan, kitang-kita. Alang tint yung bintana niya. Tapos meron yung salamin. Grabe, Big Brother ba to? So ito, kailangan ng susi dito. Plus, ano to, have a present stay. Tapos ito, kapag kapapatayin yung mismong tawag dito, yung ventilador na umiikot na malaki na yan. So yun, tapos ito, yung mismong ilaw kung gusto nyo buksan. Okay? So meron siyang pa-open cabinet. Yan. Plus, ito, pool. Ito yung CR. O, diba? Ito yung CR natin. May bidet. Tapos, ayan. Diba? May pa-drawer na ganyan. Tapos, may pa-free wifi, prayer rooms, front desk, check-in 2 p.m. and 11 a.m. and check-out. Okay? So, ayan. Malinis naman siya. Though, hindi pa gumagana ng mabuti ang aircon. Titignan pa natin. Okay guys, good morning sa inyong lahat. So ngayon po ay umaga dito sa Malaysia at kagabi yung video kanina. So nakaligo na ako. So guys, fresh na ako. Nakaligo na ako sa lagay ng yan. Buti na lang meron ako mga dala-dala ng mga sachet na ganyan. Ng sabon ko sa mukha, ganyan. At nakaligo ako, okay? So let's proceed. Ito na nga po ang part na i-explain ko sa inyo ang mga do's and don'ts, mga dapat nyong iwasan at mga pag-apply nyo kapag interesado kayo mag-apply ng Indian e-visa, okay? Or ETA. Parang ganong something na ganyan. Okay? So, ngayon po, gusto ko lang share sa inyo experiences ko na mali ko para hindi nyo magawa. Pero kasi kung mali na ginawa sa super ka-impulsive ko, sa super kabilisan at pagmamadali ko, ay nagawa ko siya. Okay? So, mamaya explain ko sa inyo. Ngayon, magsimula na muna tayo sa mga dapat nyong malaman. Okay? So far, sa lahat ng mga nakita ko na pag-apply ng visa, is ito yung pinakamaikli. Ito yung pinakamaikli na mga requirements na kailangan nyo i-submit. Like, literally guys, tatlo lang ang kailangan yung i-submit. Bali, 4. Okay? So, itong una is scan copy of your passport's bio page. Okay? So, bio page ng passport nyo, kailangan naka-scan siya. So, kapag in-scan naman yan, is either PDF or mismong JPG, yung mismong file. Okay? So, tapos, next naman is yung recent photo, front-facing, and dapat white yung background. So, 2x2 lang naman yung photo na kailangan. So, if ever, kapag kunyari, nagpa-picture kayo sa picture takingan nyo, ganyan, hingin nyo yung soft copy. Ganun ang ginawa ko. Nagpa-picture ako specifically for this Indian visa. So, yun ang nangyari. Plus, next naman is yung visa fee. Okay? So, sa visa fee po, actually, medyo magkakaiba yung mga nababasa ko online at medyo iba din yung sa na-experience ko. Okay? So, babasahin ko dito para hindi ako mamali. Meron akong cheat board. Okay? So, kasi nung nagbabasa ako ng Indian visa, laging mga nababasa ko may 50 USD, may 25 USD, may 30 USD. Pero guys, alam nyo, like yung nabawas lang sa akin is 10 USD. Inisip ko, peki ba Indian visa ko? Kasi 10 USD lang yung mismong nagastos ko, pero hindi po. So, ito
ilalagay ko dito yung fact. So, babasahin ko lang din. Ayan, andito sa screen. So, nabasa ko sa internet na India offers a 30-day e-tourist visa, which is yung in-applyan ko, for a $10 fee. So, yun yung atin. During the lean period from April to June. And a 25 USD fee during the peak tourism period from July to March, okay? So, ibig sabihin, doon tayo napatak o doon tayo natapat sa mismong April to June, which is, ang travel date nga natin is June 5 and parang June 6 tayo makakarating doon sa India. So, guys, 10 USD siya. Ibig sabihin is yung mas mahal is yung touristy months. Tapos, yung medyo punta natin ay hindi touristy months kasi summer ang punta natin. So, yun, ganun po ang nangyari. Kaya 10 USD lang yung ating binayaran. Okay? So, pwedeng credit card, pwedeng PayPal, pero ako, PayPal. Okay? PayPal yung pinambayad ko sa akin. Plus, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Wait lang. Ayan o. Makikita niyo sa screen. PayPal. Tapos, ang nabayad o nabawas sa akin is 10.35 USD. So, may 0.35 USD na extra. Okay? So, binayaran ko siya sa State Bank of India. Kapag ka naman chinek niyo yun, kapag binayaran nyo is makikita nyo na i-input nyo lang naman doon. Safe naman siya, guys. Plus, oo nga pala, yung link nga pala ng mismong pag-a-apply nyo, ilalagay ko dito sa screen and also sa mismong description para kayo po ay updated. Okay? So, dyan sa pag-a-apply na yan, napakalaki, napakahaba, what do you call this? Napakadaming pages po ng ating sinagutan dyan. At usually, ang mga kailangan dyan is yung passport type, nationality, port of arrival, ganyan. So, ako ang nilagay ko doon Delhi Airport kasi Delhi Airport nga naman tayo. Tapos, yung address ng mismong pupuntahan mo doon, mga ganyan, kung gaano ka katagal, kung e-tourist ba ang kailangan mo, ganyan. So, yun po ang mga kailangan, alam mo. Plus, if ever, kapag kasi nakita niyo yung mismong sheet, is meron dong nakalagay na references in India. So, ako ang nilagay ko dyan sa references is in India is yung mismong name lang nung manager, tapos yung number lang mismo ng hotel. So, yun yung nilagay ko. Kasi guys, kailangan required yun. So, wala naman akong ibang kakilala sa India. So, nabasa ko sa mismong mga website na yun daw ang ilalagay. Kaya yun yung inilagay ko. Okay? So, okay naman siya. Pumasa naman po tayo sa Indian visa at na-grantan tayo ng double entry visa, which is pwede tayong pumasok twice with that specific period. Alam nyo ba, ito, yung kamalian ko ha, gusto ko lang i-share sa inyo. So, aside from sa lahat ng mga napakadali nga ng mga proseso, ayokong maranasan nyo yung naranasan ko. Kasi, alam nyo, ako po ay nag-apply ng May 7. So, May 7, hindi ko kasi alam yung mga part na kailangan mo mag-apply ng ganitong time, ganitong date, ganitong ganyan. May 7 ako guys nag-apply. Plus, may ticket na po ako. Like, inabil ko siya sa Cebu Pacific. Ano siya, piso fare lang naman siya from Manila to Vietnam, to Ho Chi Minh. Kasi, usually, kapag pupunta kayo ng India, ang murang ticket is Ho Chi Minh sa Kuala Lumpur. Doon kayo magmumula. So, ang nangyari, may piso fare na ako. Usually kasi, kapag kami piso fare po, bumibili na ako niyan. Bulk ang bili ko. I mean, wow, ang yabang ng bulk. Ibig ko sabihin, bumibili na ako ng per month. Like, kunyari, may travel na ako ng for June, July, August, September, October, ganyan. At natapat nitong buwan ng June, Vietnam ang aking ticket. Tapos guys, ngayon, sa visa, ganito ha, medyo magulo o naguguluhan ako sa parting pag-explain na to. Pero, to make it quick and to make it short, ako po ay nag-apply ng May 7. Tapos, naaprubahan after 24 hours, lumabas ang resulta, naaprubahan ako ng double entry visa, at kailangan magamit ko yung double entry visa hanggang June 6. So, yung ticket ko sa Vietnam ay June 6. So, kailangan magpunta ako ng Vietnam ng June 6 at mag-fly ako. Bumili na naman ako ng isang ticket from Vietnam to New Delhi ng June 6. So, ganun ang nangyari. Oh, okay naman, di ba? Pasok naman, di ba? So, ano ang kamalian dun sa part na yun? Wala siya actually mali, technically. Pero, kasi guys, na-experience ko na Na-experience ko na kasi ilang beses na ako nagpunta ng Vietnam. At dun sa mga beses na pagpunta ko ng Vietnam, nakapag-Vietnam Airlines na rin ako. Pero, may dalawang flight doon na na-delay. So, ang nangyari is, nung pumunta ako doon, guys, sa Vietnam flight na yon is parang ang mga delay is 1 hour, 30 minutes, ganyan. So, ibig sabihin, kapag ka June 6 ako umalis dito sa Pilipinas, tapos dumating ako ng Vietnam ng June 6 din, tapos from dun sa Vietnam airport, madi-delay, tapos June 6 din ang flight, tapos usually kasi pagka Vietnam to New Delhi, ang flight ay 22:00. So, ibig sabihin, 10 o'clock. Makakarating ako doon sa mismong New Delhi ng madaling araw na. So, ibig sabihin, June 7 na doon. Eh, ang expiration ng pasok ko sa India
is June 6. So guys, yun, hindi siya pwede. To make it sure, para hindi lang ako maging tawag doon. Wait, may dumaan kasi nawala tuloy attention ko. So, para hindi lang ako mataranta na baka mamaya ma-delay tapos doon, nasa aeroplano na ako ng India, bigla papuntang India, tapos biglang hindi na pala ako pwede pumasok sa India kasi yung visa ko hanggang hanggang petsa lang ng June 6, tapos June 7 na sa India pagdating kung sakaling ma-delay. So, for peace of mind, for safety, guys, bumili ako ng bagong ticket. Bumili ko ng bagong ticket. Ito nga yung binili nating ticket. Like, bumili tayo sa AirAsia naman ng pang June 4 na flight. Dumating tayo dito sa Malaysia ng June 5. At dito, aalis tayo ng June 5. Dadating tayo doon ng June 5 ng paggabi. So, meron pa tayong safe na one day. Okay? So, yun ang ibig kong sabihin. Kung baga, is to make it really, really short, is kailangan kong bumili ng bagong flight para sa safety at para sa peace of mind. At yun ang ginawa ko ngayon. Bumili ko ng AirAsia flight ng Manila to New Delhi with layover sa Malaysia na worth 13,000 plus. So, yung presyo ilalagay ko dito sa screen. And yan yung cheapest so far. So, yun. Kailangan ko siyang gawin para wala akong maging problema na. And at the same time, is doon kasi kapag ka naman kunyari sa Vietnam, itutuloy ko, parang ganun lang din naman yung magagastos. So, ang nangyari guys, is nasayang yung piece of air ko. Yung round trip flight ko from Manila to Ho Chi Minh to Manila kasi yun dapat. Pero aside from that guys, hinabaan natin yung trip natin sa India. So yun, maikli lang kasi yung time na yun yung piece of air flight na yun. So yung length ng travel na yun, maikli lang. Pero ngayon, hinabaan natin. So yun naman ang mas okay. Pero this time, iba-iba tayo ng flight. So iba yung pabalik natin ng Pilipinas na tapos yun na lang ang alamin nyo, okay? So surpresa ko sa inyo yun sa mga pupuntahan natin. Kasi hindi lang naman tayo sa New Delhi magpupunta. Madami pa tayong pupuntahan at abangan yun, okay? So sa mga facts po about sa e-visa, if ever kung meron kayong tanong, ilagay nyo na lang dyan sa ibaba. At yun, gusto ko lang linawin sa inyo na mag-apply kayo guys ng pasok sa travel date nyo kasi May 7 ako nag-apply, kinabukasan lumabas agad yung resulta tapos kailangan ko na siya magamit ng June 6 ang pinaka-deadline. So ibig sabihin 30 days agad yung validity niya. So ganun ang nangyari. So kailangan ko lumipad. Ang mahal pa naman ng ticket. Usually, 'di ba, ang practices natin mag-book ahead of time para makamura, pero ito hindi pwede. Kasi hindi naman ako pwede mag-book agad ng ticket papuntang India tapos bigla ma-refuse yung visa ko, bigla akong hindi ma-aprobahan, 'di ba? Sayang naman yung ticket. So kailangan may visa muna bago bumili ng ticket, okay? So, yun lang naman po. Plus, oo nga pala, ang e-visa po, hindi po tinatanggap sa lahat ng Indian airport, okay? So, ilalagay ko dito sa screen, ipa-flash ko dito sa screen. Yan lang po ang airport na tumatanggap po ng e-visa, okay? So, usually naman, lahat naman ng mga airport dyan, yun ang target natin. Since New Delhi naman talagang pinaka-target ng una. And yung mga iba dyan, yung Mumbai, ganyan. Yung kunyari, kung iba-iba pa parte. So, if ever, yan po, dapat lang ang pwede niyong puntahan kapag ka-e-visa kasi yun lang yung tumatanggap, okay? So, yun lang naman ang video na to. About lang naman to dun sa mga kamalian ko na wag niyong gawin. At aside from that is yung mismong pagkuha nga ng e-visa, which is ang kailangan nyo lang is yung scanned copy, soft copy ng inyong passport bio page, tapos yung mismong recent photo nyo na kailangan soft copy din, plus yung accomplished form, plus yung visa fee, okay? So, yung visa fee, depende yan sa trip nyo. Pero ako guys, if ever kapag nanonood pa lang kayo, nagpaplano pa lang kayo magpunta ng India, iwasan nyo yung lean period. Iwasan nyo yung period ng pagpunta ko kasi guys, ngayon po ay nagpunta o magpupunta nga ako pa lang doon sa India ng buwan ng June, pero iwasan nyo yung April to June. Ayan, iwasan nyo itong April to June at pwede kayo magpunta ng July to March. Okay? So, yun ang pwede nyo puntahan. Pero as much as possible is i-research nyo mabuti yung winter season. I mean, yung malamig, yung cold weather doon sa India. Ako kasi guys, hindi ko nagawa yun. Kasi impulsive nga ako. And at the same time, gusto ko na talaga magpunta ng India. If ever, kapag nanonood kayo ng mga vlogs ko, alam nyo yan na gusto ko magpunta sa India, okay? So, if ever, kung meron pa ako mga nakalimutan dito, guys, kasi malapit na yung flight ko, pupunta na ako doon sa Kuala Lumpur International Airport, is mag-comment na lang kayo sa ibaba, okay? And also, kapag ka magbubook nga pala kayo ng mga activities, hotels, and tours sa Klook, you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng i-avail nyo sa Klook, okay? 5% yan, malaking tulong sa inyo yan, okay? Maraming salamat again. If ever, click like, please pa-like naman. If ever din, kapag gusto nyo mag-comment ng kahit anong tanong, itanong nyo lang dyan, o kung kailangan nyo mag-DM sa akin sa Instagram, i-DM nyo ako, sumasagot po ako doon, pero voice message ang sagot ko doon. Wow, parang mas maganda nga yung voice message ng sagot, diba? Parang mas okay siya. Okay? So, yun lang guys, maraming salamat. Mag-subscribe na kayo, okay? So, yun lang. Thanks!